Hello mga kadensaysen, meron na naman akong kwento sa inyo. Pakinggan nyo hanggang dulo. Isang araw, sa isang maliit na baybayin ng isang nayon, may isang batang mangingisda na nagngangalang Miguel. Si Miguel ay may simpleng bangkang ginagamit tuwing pumapasok sa malalim na bahagi ng karagatan para mangisda. Isa siyang masipag at masigasig na nagtatrabaho araw-araw para sa kanyang pamilya. Sa kabilang dako ng baybayin, may isang matandang mang-uukit ng kahoy na nagngangalang Mang Kanor. Si Mang Kanor ay kilala sa buong nayon dahil sa kanyang kasanayan sa paggawa ng mga magagandang kahoy na laruan na ibinibenta sa pamilihan. Ngunit kahit nakilala siya sa kanyang kahusayan, hindi siya kilala sa kabaitan. Madalas siyang makita na nagagalit sa mga batang nanggugulo sa kanyang tindahan. Isang araw, habang si Miguel ay nagtatrabaho sa karagatan, natagpuan niya ang isang maliit na butil ng ginto. Napuno si Miguel ng tuwa at nag-isip ng maraming paraan kung paano niya magagamit ang ginto para sa kanyang pamilya. Napagtanto niyang ito ay sagot sa lahat ng kanilang pangangailangan. Ngunit sa kabilang banda, si Mang Kanor ay nagmamasid at nakakita ng batang mangingisda na may hawak na butil ng ginto. Napabaka sakaling mayaman na si Miguel, napagpasyahan ni Mang Kanor na magtanim ng galit sa kanyang puso. Iniisip niya na baka hindi na siya bibili ng kanyang mga kahoy na laruan sa kanyang tindahan dahil may sarili ng yaman si Miguel. Laking gulat ni Mang Kanor nang makita niyang dumiretso si Miguel sa kanyang tindahan, ngunit hindi para bumili, kundi upang humingi ng tulong. Mang Kanor, ani Miguel, alam ko po na kayo ang pinakamagaling na mang-uukit ng kahoy sa buong nayon. Sana po ay matulungan niyo akong gawing maganda ang maliit na bangka ko. Ang butil ng ginto na ito ay ibabayad ko sa inyo. Napagtanto ni Mang Kanor na walang halaga ang galit sa puso niya, at si Miguel ay nagmamakaawa na humingi ng tulong. Tinanggap ni Mang Juan ang alok ni Miguel at kanilang ginandang gawin ang bangka. Dahil sa kanilang pagsasama, nagtagumpay sila na gawing maganda at mas matibay ang bangka ni Miguel. Sa huli, may natutunan ang dalawa. Si Miguel ay natutunan ang halaga ng pagtatanungang tanungan at paghingi ng tulong, samantalang si Mang Kanor ay natutunan ang halaga ng pagbibigay at pagpapatawad. Ang munting baybayin ng nayon ay nagiging lugar ng pagtutulungan at pagmamahalan, at ang butil ng ginto ay nagdala ng di mabilang na pag-aayos sa buhay ng dalawang mabubuting tao. Sa kwentong ito, natutunan natin ang halaga ng pagbibigayan, pagpapatawad, at pagtutulungan sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa bawat pag-angkat ng lambat at paglayag sa malawak na karagatan, tandaan mo, mangingisda, na ang bawat araw na iyong ginugugol sa dagat ay may malalim na kahulugan at halaga. Ikaw ang modernong bayani ng karagatan, handang humarap sa alon ng hamon, upang hatid sa ating mga hapagkainan ang biyayang dulot ng karagatan. Sa tuwing bumubuhay ka ng lambat, tandaan mo ang iyong tapang, sipag, at dedikasyon. Hindi biro ang bawat hakbang mo sa tubig, at sa bawat oras na iyong inilalaan sa pangingisda, ikaw ay nagiging tagapagtaguyod ng tradisyon at buhay sa baybayin. Habang nakatanim ang iyong mga paa sa putik na dala ng alon, isipin mo ang mga pangarap mo para sa iyong pamilya at komunidad. Ang bawat hampas ng alon at hangin ay tagpo ng iyong tagumpay at pagkakaiba. Huwag mong kalimutan, ang bawat isdang nahuhuli mo ay hindi lamang panghapagkainan, kundi isang simbolo ng iyong husay at pagpupunyagi. Sa oras ng pangangailangan, maging tanglaw ka sa iyong komunidad. Ang iyong giting at tiyaga ay nagbibigay inspirasyon sa iba na harapin ang hamon ng buhay. Ikaw ay nagdudulot ng pag-asa, at ang iyong pagsusumikap ay nagbibigay liwanag sa landas ng iyong kapwa. Kahit na may mga pagsubok, laging tandaan na may mga bagay na mas higit pa sa malalim na bahagi ng karagatan. Ang bawat pagod at sakripisyo mo ay nagbubunga ng masaganang ani at tagumpay. Patuloy kang magsilbing inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mangingisda, nagtataglay ng karunungan at pagmamahal sa kalikasan. Sa gitna ng karagatan, naway huwag mong kalimutan ang iyong halaga at kontribusyon sa lipunan. Ikaw ay nagdadala ng diwa ng pagiging matatag, tiwala sa sarili, at pagtutulungan. Patuloy mong ipaglaban ang iyong pangarap at magsilbing ilaw sa dilim ng karagatan. Sa bawat bituin sa langit na nagbibigay gabay sa iyong daan, sana'y maramdaman mo ang suporta ng mga taong nagmamahal at umaasa sa iyo. Ang iyong pagiging mangingisda ay nagbibigay diwa sa pagsasama-sama at pag-aalay ng sarili para sa kapakanan ng lahat.
Sa bawat paglipad ng inyong mga layag, sana'y madama mo ang layunin at sigla na nag-uudyok sa iyong paglayag patungo sa mas malalim na tagumpay. Mangyaring tandaan, ikaw ay isang mangingisda, tagapagdala ng pangarap at buhay sa bawat pag-ikot ng oras sa karagatan ng buhay. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like. Hanggang sa muli, paalam.